Hello everyone! Hello mga ka-jungle! Another day, another plant ang pag-uusapan natin dahil isi-share ko sa inyo ang napakaganda at swerteng halaman na tinatawag na golden pothos. Yan, di ba? Sobrang ganda. So for today, ay isi-share ko sa inyo kung paano siya alagaan and then paano itanim itong ating mga golden pothos. Ang ating mga golden pothos mga ka-jungle ay pwedeng manirahan o pwedeng mabuhay sa tubig at sa lupa. Yes, dahil isa silang water plants, aquatic plants mga ka-jungle. Pwedeng mabuhay sa water and sa soil. Napakaganda nito mga ka-jungle dahil nga tinatawag ito na surviving plants. Ayan o, tingnan nyo naman. Sobrang ganda, di ba? Oh, saan kayo nakita ng golden pothos or halaman na nabubuhay both water and land? And then another information na ma-share ko sa inyo, ito yung mga golden pothos ay top 3 na air purifying plants according to NASA. Sobrang nakakaganda ito sa loob ng bahay dahil nga ito po ay top air purifying plants. Kapag meron kayong 10 nito, nako, magiging malamig ang inyong bahay o sa loob ng inyong tahanan. Sa karagdagan na information nitong ating mga golden pothos, ito po ay nakakapag-aggravate ng asthma o hika. Dahil alam nyo ba, ito po ay top air purifying plants, diba? So, nagbibigay sila ng magandang oxygen sa loob ng bahay, which is nakakatulong sila sa may mga hika o asthma. So, paano nga ba siya alagaan itong mga golden pothos? Simpleng-simple lang mga ka-jungle. When it comes to sunlight, dapat kung nasa loob ng bahay, indirect sunlight. O kahit no zero light, basta hindi mo sila palaging didiligan. When it comes to outdoor naman, kung nasa outdoor naman yung ating mga pothos plant o mga golden pothos, napakasimple lang. Dapat nasa ilalim sila ng mga puno o mga shady area dahil nga sila po ay isang aquatic plant. Mabilis masunog ang mga dahon nito kapag naaarawan. Maninipis ang mga dahon ng mga golden pothos. May mga iba naman ng mga golden pothos na kayang i-thrive ang mainit talaga na environment. Pero yung mga yon ay mga sanay na sila, which is na-claim, nasanay na sila doon sa environment na yon. For example, doon sila lumaki mula sa maliit hanggang malaki ang dahon nila. Sa pagdidilig naman ng ating mga golden pothos, nako, huwag niyong didiligan itong mga golden pothos palagi dahil alam niyo ba, itong mga golden pothos natin ay kapag palagi silang dinidiligan, na-over-root bound o hindi pala, na-over-rot o nabubulok yung mga ugat. Diba kapag ma-stagnant yung tubig dito, palagi kayong nagdidilig nitong ating mga halaman, nabubulok ang ugat, namamatay ang mga halaman. Tendency, wala na kayong halaman dahil diniligan nyo na masyado. So, wag nyong didiligan palagi. Lalo na kung umuulan, ilalabas nyo sila kung nasa indoor sila. Kapag nasa labas naman, wag masyadong dilig. Kasi nga, humigop naman sila ng kahamluminigan o humidity sa madaling araw. Usapan naman natin ang fertilizer. Nako mga jungle, hindi ako naglalagay dito ng natural fertilizer, kahit anong fertilizer. Dati naglalagay ako, pero ngayon, in-experiment ko ang ating mga golden pothos, hindi na ako naglalagay ng mga fertilizer dahil tumutubo naman talaga sila. Kung makikita niyo, meron akong ipapakita dito na video, itong golden pothos, pinatubo ko lang yan, dumidikit talaga siya sa pader. At ang laki ng dahon, ang ganda, di ba? Sobrang ganda. Ito yung ating golden pothos na maliit. Ayan. Ito yung i-propagate. Tuturuan ko kayo kung paano maparamihin ang mga golden pothos mamaya. When it comes to pest infestation o so pag-aalaga dito, di ba, pag medyo dadapuan sila ng mga insekto, ayan, nabubutas yung mga dahon nila. Dapat pag-alaga dito ay iwa-wipe nyo na lang ng vinegar at saka water. Huwag masyadong puro yung vinegar. Paminsan-minsan mo lang na i-spray mo sila. Pero so far, yung ating mga golden pothos o devil's ivy, tinatawag kasi din ito na devil's ivy, hindi sila prone ng mga insekto. Since sila ay pampaswerteng halaman, saan nga ba maganda ipwesto itong ating mga golden pothos o mga money plant? Tinatawag ito na mga money plant dahil sa mga dahon nito na parang bilog, na parang barya ang hugis nito. Na kaya naman tinawag sila ng money plant na swerte daw ito sa loob ng bahay na umaakit ito ng pera at kayamanan. Kaya naman, ngayon isi-share ko sa inyo kung saan maganda ilagay ang ating mga golden pothos plant. Ang magandang ilpwesto ay sa south-facing window o sa
pag open mo ng door ng inyong pintuan, dapat nakabungad sila para humigop sila ng magandang enerhiya. And then, pwede mo din silang ilagay sa bathroom dahil humihigop sila ng mga negative energy. Sa bathroom kasi natin, merong mga negative energy, so humihigop sila. Itong ating mga golden photos, maganda ilagay doon, and then sa kusina. Yan yung mga pwesto na pwedeng ilagay na pampaswerte itong ating mga golden photos. Plus point na lang din kung meron kayong mga tindahan, maganda din dahil pampaswerte ito. Okay mga ka-jungle, pag-usapan naman natin kung paano paramihin itong ating mga photos plant, money plant, pampaswerteng halaman. Meron akong 3 soil mix na i-recommend sa inyo para sa ating pampaswerteng halaman, paano ito itanim. Itong ating golden photos o money plant. Ang first na soil na gagamitin natin, itong garden soil. Kung wala kayong mga garden soil, pwede yung merong ipa, tapos garden soil. And then, sunod naman, ang gagamitin natin itong ating mga pumice. Dapat meron kayong mga mabato-bato na mga soil para sa drainage ito. Para maganda ang flow ng tubig kapag tayo ay magdidilig. Next is, para mag-moist naman, hindi kayo palagi nagdidilig, mag-hold ng moist, itong ating mga ipa o mga rice hull, diba? Or carbonized rice hull, anything basta rice hull. So ipaghalo mo lang sila ito, ipaghalo mo lang ito at pwede na kayong makagawa ng soil mix. So halo lang natin 'yan. Ihalo nyo lang ito. Yan, meron tayong rice hull, carbonized soil mix at saka ipa, meron tayong this one is meron tayong mga bato-bato, ayan. Ihalo lang natin yan. Di ba maganda ang mixture pag ganito? Kasi yung tubig, mag-flow talaga agad. Then, yung mga ugat, gaganda. So, itong pagpupropagate ng mga money plant, simple-simple lang. So, kuha lang kayo ng mga ganito na merong aerial roots. Then, anuhin nyo lang. So, tatanim lang natin. Ayusin lang natin, tanggalin yung mga aerial roots na yan. So, pwede itong maging 3. 1, 2, 3. So, 3 na siya, and then pwede mo na siyang itanim agad. Ang pagtatanim, dapat nakaharap, di ba? So, nakailalim ito. Yan. Then, itatanim lang natin dito sa soil, sa maliit na pot. Dapat maliit lang muna na pot, ha? Huwag yung malaki kasi maliit pang ating halaman para ma-maximize niya yung ating soil. So, ilalagay nyo lang yan dyan. Napakasimple lang. Pwede mong itusok mo lang yan, then itanim nyo lang. Napakasimple lang. Meron na kayong pampaswerteng halaman na alagaan sa inyong bahay. At ang napakaganda nito, maganda pa ito sa bahay dahil nag-aakit ito ng swerte. And then, air purifying plants, nag-a-aggravate na may mga asthma o hika. Ayan mga ka-jungle, ayan lamang po ang pagtatanim ng ating mga golden photos, informative, and paano siya alagaan. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutan i-share at i-like. At huwag kalimutan i-comment down kung meron kayong mga gustuhan dito. Comment mo naman na yes kung gustuhan mo ang video na ito. Maraming salamat sa panonood. And another day, another plant na naman tayo bukas. At i-share mo ang video na ito dahil marami tayong magpapasaya ng mga plantita and plantito. Maraming salamat and I will see you next episode because more plant, less stress.